Nagbubukas ang pelikula nang makita natin ang isang balbas sarado na palaboy na nagngangalang John Reese na nakaupo ng mag-isa sa isang tren. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang isang grupo ng mga kabataang lalaki at sinimulan siyang guluhin ng walang dahilan. Nakakagulat dahil ang matanda ay biglang tumayo at sinimulan silang atakihin. Ginawa ng mga lalaki ang kanilang makakaya upang ipagtanggol ang kanilang mga sarili, ngunit madali silang nadaig ni John na nagpapakita na siya ay isang propesyonal. Hindi nagtagal ay dumating ang mga pulis sa pinangyarihan at inaresto silang lahat, at sa istasyon ng pulisya ay isang opisyal na nagngangalang Carter ang tumingin sa surveillance footage mula sa tren at humanga siya sa husay ng may balbas na lalaki. Pagkatapos ay nilapitan niya ito at tinanong kung nasa militar ba siya, ngunit hindi malinaw na tumugon ang lalaki. Sa kabila ng pagtanggi na magbigay ng anumang impormasyon ay pinalaya si John, gayunpaman, lumalabas na nakuha ni Carter ang kanyang mga fingerprint mula sa isang baso. Nang dinala niya ang mga fingerprint sa forensic team, nabigla sila nang malaman na si John ay isang wanted na lalaki na nauugnay sa ilang krimen sa buong mundo. Gayunpaman, sa puntong ito ay nakaalis na si John sa istasyon at sinundo siya ng dalawang lalaki. Sinabi nila na ang kanilang amo ay gustong makipagkita sa kanya bago lumayo sa istasyon. Kinaumagahan ay inihatid nila si John upang makilala ang isang tech billionaire na nagngangalang Finch na naghihintay sa kanya. Tinawag ni Finch si John sa kanyang pangalan at inamin na alam niya ang lahat ng tungkol sa kanya. Nagdududa si John sa kanyang mga sinasabi, kaya sinabi ni Finch na alam niya ang tungkol sa kanyang nakaraang trabaho sa CIA at kung paano naniniwala ang gobyerno na siya ay patay na. Alam din niya na si John ay namatayan ng mahal sa buhay at ngayon ay sinusubukan niyang kalimutan ang lahat sa pamamagitan ng pag-inom ng alak hanggang sa siya ay mamatay. Nang marinig ang lahat ng ito ay nabigla ang ating bida at tinanong ang bilyonaryo kung ano ang gusto niya. Pagkatapos ay dinala siya ni Finch sa sentro ng New York City at ipinaliwanag na may namamatay tuwing 18 oras sa New York, ngunit hindi nila ito mapigilan. Ibinunyag niya na mayroong siyang espesyal na listahan ng mga taong malapit ng masangkot sa masamang sitwasyon. Pagkatapos ay itinuro ni Finch ang isang babae na bumibili ng kape, at inihayag na siya ay isang prosecutor na nagngangalang Diane Hansen. Ipinaliwanag niya na sa linggong ito ay malapit na siyang masangkot sa isang bagay na mapanganib at hiniling kay John na tulungan ito, ngunit idinagdag din niya na hindi siya sigurado kung siya ay isang biktima o isang salarin. Gayunpaman, hindi naniniwala si John sa alinman sa mga ito at iniisip na si Diane ay dating kasintahan o asawa ni Finch. Ang bilyonaryo pagkatapos ay nag-alok sa kanya ng sweldo na napakalaking halaga para sa trabaho, ngunit tinanggihan ito ni John at umalis. Ang gabing yun ay nag-check-in siya sa isang hotel kung saan siya nag-ahit at nagsuot ng malinis na damit. Pagkatapos ay pinanood niya ang balita tungkol sa paghahanap sa kanya ng mga pulis at nagsimulang uminom ng alak hanggang sa siya ay makatulog. Kinaumagahan ay nagising si John sa isang mas magarbong silid ng hotel na nakatali ang mga kamay sa kama. Sa oras na yun ay bigla siyang nakarinig ng isang babae na sumisigaw kaya tinanggal niya ang kanyang mga tali at nagmamadaling lumapit sa pinanggalingan ng tunog. Gayunpaman ay laking gulat niya nang makitang recorder lang ito at nakita niya si Finch sa harapan niya. Ibinunyag ng bilyonaryo na ang sigaw na narinig niya ay nagmula sa isang babae na namatay sa parehong silid 3 taon na ang nakalilipas. Sinabi niya kay John na huli na para mailigtas niya ang babaeng yon, ngunit si Diane na buhay pa ay maaari pa niyang mailigtas. Nangako si Finch na hindi siya magsisinungaling sa kanya gaya ng ginawa ng gobyerno at hiniling ang kanyang tiwala. Sa pagkakataong ito, si John ay kumbinsido sa mga salita ng lalaki at pumayag na magtrabaho para sa kanya. Dahil dito ay labis na ikinatuwa ito ni Finch, kaya dinala niya si John sa kanyang lihim na opisina. Doon ay mayroon siyang listahan ng mga social security number, na ang bawat isa ay nauugnay sa isang marahas na krimen. Nais malaman ni John kung saan nanggaling ang mga numero, ngunit tumanggi ang bilyonaryo na ibunyag ito. Gayunpaman, ang dalawa ay nagsimulang magplano kung paano nila susubaybayan si Diane at alamin pa ang tungkol sa sitwasyon. Nang maglaon ay pumasok si John sa bahay ng babae habang wala siya, nilagyan niya ng tap ang kanyang tahanan at lahat ng kanyang kagamitan para malaman ang bawat sitwasyon. Hinala ng dalawa na siya ay biktima sa sitwasyon dahil siya ay isang matagumpay na prosecutor na may maraming mga kaaway. Kasunod ng masusing pagsisiyasat, nalimitahan ni John ang listahan ng mga sospek sa 2 lalaki na maaaring tumatarget kay Diane. Ang isa ay ang kanyang co-counselor at dating manliligaw na si Wheeler, at ang isa pa ay si Lawrence Pope na kasalukuyan niyang inuusig. Inakusahan pala si Pope ng pamamaril sa mga kaibigan niyang nagbebenta ng droga sa kaninakaw ang kanilang pera.
Isang gabi ay binisita ni Diane si Pope nang mag-isa sa kanyang selda at doon ay narinig ni John ang kanilang pag-uusap, lumalabas na nagsisimula na siyang magduda sa kaso at sa tingin niya ay inosente si Pope. Tinanong ni Diane kung pinoprotektahan niya ang kanyang nakababatang kapatid na si Michael, na nakasaksi sa mga tunay na pumatay. Gayunpaman, inamin ni Pope na pinatay niya ang mga ito at handang pagdusahan ang kanyang kasalanan. Nang patuloy siyang tanungin ni Diane ay nagalit siya at sinimulan siyang sakalin, na nag-udyok sa mga bantay na pigilan ang karahasan. Kasunod ng insidenteng ito, sinimulan ni Diane ang desperado na paghahanap kay Michael para mahuli ang tunay na salarin. Habang siya ay binabantayan, napansin ni John si Wheeler na sinusubukan na lumapit sa kanya at nagpapakita ng interes sa kaso ni Pope. Sa isang punto, napansin pa niya si Wheeler na palihim na pumasok sa kanyang opisina at may hinahanap sa kanyang computer. Dahil dito ay naghinala sina John at Finch na ang lalaki ay kasangkot sa mga pumatay at sinusubukan silang protektahan. Samantala patuloy na tinatanong ni John si Finch kung saan niya nakuha ang kanyang impormasyon, at kalaunan ay pumayag ang bilyonaryo na ibunyag ito. Ipinaliwanag niya na pagkatapos ng nangyari sa 9/11, sinimulan ng pamahalaan ang pagsubaybay sa mga email, tawag sa telepono, at iba pang komunikasyon upang mahanap ang mga terorista. Sa makatuwid, si Finch ay isang software engineer na lumikha ng isang computer program na maaaring magsala sa napakaraming data na naghahanap ng mga pattern ng aktibidad na maaaring malaman agad ang isa pang pag-atake. Hinahati ng sistema ang mga krimen sa dalawang kategorya, ang posibleng pag-atake ng mga terorista at ang isa naman ay ang maliliit na krimen. Walang pakialam ang gobyerno sa mga minor na pagpatay kaya inutusan silang alisin sa sistema gayunpaman, maaari pa ring makakuha ng access si Finch sa listahang ito sa pamamagitan ng backdoor ng sistema. Matapos ang ilang masusing pagsisiyasat sa kaso ni Diane, natuklasan ni John na ang mga taong sangkot sa pagpatay ay mga pulis pala. Lalong lumala ang mga bagay nang matuklasan niya na si Pope ay napatay sa kanyang selda. At bilang resulta ay sinimulan ni John ang pagsubaybay sa mga pulis na ito. Isang araw ay narinig niya si Diane na nakatanggap ng tawag mula sa isang pulis na nagngangalang Stills na humiling sa kanya na makipagkita, inisip ni John na siya ay papatayin kaya nagpasya siyang makialam at tulungan siya. Gayunpaman pagdating niya sa lokasyon, laking gulat niya nang matuklasan niyang si Diane pala ang nagplano ng mga ito kasama ang mga pumatay. Siya rin ang may pananagutan sa pagkamatay ni Pope, at doon ay pinagalitan niya ang mga tiwaling pulis dahil hindi nila nahanap at napatay si Michael. Inihayag ni Diane kung paano nagsimulang maghinala si Wheeler sa kanya at inutusan si Stills na patayin siya ngayong gabi. Nang gabing yun ay dumating si Stills at ang kanyang mga tauhan sa apartment ni Wheeler nang paalis na siya kasama ang kanyang anak na lalaki. Ang mga tiwaling pulis ay handa ng barilin siya ngunit sa kabutihang palad ay nagpakita si John sa tamang sandali at tinutukan ng baril ang isa sa kanila. Inutusan niya silang umatras kaya tumakas ang ibang mga opisyal, ngunit tumanggi si Stills na umalis. Pagkatapos ay naganap ang isang putukan sa pagitan ng dalawang lalaki, ngunit kalaunan ay nanaig si John at nagawang patayin si Stills. Kinabukasan ay makikita natin si Diane sa courtroom kasama si Wheeler at ang iba pang mahuhusay na investigador. Panarinig niya sa mga tao doon ang itinuturing niyang isang mahalagang ebidensya na audio tape. Gayunpaman ay pinatunog ni John ang ibang tape dahilan para marinig ng buong korte ang pag-amin ni Diane sa kanyang papel sa pagkamatay ni Pope, at inutusan ang kanyang mga tauhan na patayin si Wheeler. Ang lahat sa korte ay napuno ng pagkabigla, at napagtanto ni Diane na siya ay nabuko na at wala ng paraan para tumakas. Sa kabilang banda, si John ay nakipag-ugnayan kay Finch na gustong sabihin sa kanya ang tungkol sa kanilang susunod na misyon. Ang dalawang lalaki ay bumisita sa isang sementeryo, kung saan ipinakita ni Finch kay John ang libingan ng isang 15 taong gulang na batang babae na nagngangalang Teresa Whitaker. Inihayag niya na ang batang babae at ang kanyang pamilya ay nagpunta sa isang paglalakbay 2 taon na ang nakalilipas. Habang nasa biyahe ay pinatay ng kanyang ama na si Grant ang kanyang ina at kapatid bago kinitil ang sarili nitong buhay, dahil umano sa mga problema sa pananalapi. Gayunpaman, ang kakaiba ay hindi natagpuan ng mga pulis ang bangkay ni Teresa at ang kanyang kabaong ay wala ring laman. Pagkatapos ay isiniwalat ni Finch na nakita ng kanyang sistema ang numero ng Social Security ng dalagita, na nagpapahiwatig na siya ay buhay pa at nasa panganib. Nang marinig ito ay agad na ginawa ni John ang trabaho at sinimulang imbestigahan ang dalaga. Sa kabilang banda ay pinuntahan ni Finch si Elizabeth, na asawa ng tiyuhin ni Teresa. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang ahente ng insurance company, at doon ay inihayag ni Elizabeth na hiwalayan na niya ang kanyang asawang si Derek.
Ikinwento niya ang tungkol sa kung paanong hindi niya makalimutan ang pagkamatay ng kanyang kapatid, at ang kanyang personalidad ay nagbago ng husto pagkatapos noon. Magiliw ding binanggit ni Elizabeth si Teresa, na inihayag kung paano niya minahal ang dalaga tulad ng sarili niyang anak at labis na nangungulila sa kanya. Samantala, nilapitan ni John ang isang binata na dating matalik na kaibigan ni Teresa. Siya ay nagtanong tungkol sa dalaga, ngunit ang galit na binata ay nagtanong kung ito ay isang biro dahil si Teresa ay patay na sa loob ng 2 taon. Gayunpaman bago makaalis ang binata, lihim na kinuha ni John ang kanyang telepono at pilit itong ikinonekta sa kanyang sariling telepono. Ilang sandali pa ay napansin niya ang binata na nagpadala ng mensahe kay Teresa, na humihiling sa kanya na tumakas. Tumingin si John sa paligid at napansin ang babaeng nasa malapit, hinabol niya ito at sinunggaban ngunit marahas itong lumaban at hiniwa ang kamay niya ng kutsilyo bago tumakas. Nang maglaon ay nakipagpulong si John kay Finch at nagbigay ng update sa kaso, natuklasan din ng dalawa na hindi pinatay ni Grant ang kanyang sarili kundi pinatay ng isang hitman na nagngangalang Son Ik. Sa impormasyong ito ay binisita ni John si Son Ik, na kasalukuyang nakakulong para sa ibang kaso. Tinanong ni John kung bakit hindi niya pinatay si Teresa, at ibinunyag ng lalaki na hindi niya pinapatay ang mga bata gaano man kalaki ang perang inaalok. Iniwan lang niya ito na may babala na kung sasabihin niya sa sino man ang tungkol sa kanya ay babalik siya para patayin siya. Nang tanungin ni John kung sino ang umupa sa kanya, inamin ni Son Ik na isang beses lang niya nakilala ang kliyente nang nagbayaran sila at wala silang ibinigay na pangalan. Pagdating ng gabi ay sinabi ni Finch kay John na pagkatapos niyang pag-aralan ang pananalapi ni Grant, natuklasan niya ang isang bagong palatandaan. Lumalabas na ilang sandali bago siya mamatay, namuhunan si Grant sa isang piraso ng lupa kasama ang isang lalaking nagngangalang Calhoun na nagmamay-ari ng isang kumpanya ng real estate na tinatawag na Landale. Hinala nila na may kinalaman si Calhoun sa sitwasyon at nagpasya silang bantayan siyang mabuti. Kinabukasan ay nasundan ni John si Teresa sa isang laundromat gayunpaman, nang sinubukan niyang kausapin siya ay dumating ang isang hitman at nagtangkang patayin siya. Madaling inatake ni John ang hitman at sinugatan siya bago tumakas sa lugar kasama si Teresa. Pagkatapos ay dinala niya siya sa isang silid ng hotel at tiniyak na ligtas siya doon. Noong una ang babae ay nag-aatubili na magtiwala sa kanya ngunit dahil iniligtas niya ang kanyang buhay ay nagpasya siyang manatili. Tinanong ni John kung may alam ba siya tungkol sa mga tao na pumatay sa kanyang pamilya. Bagamat walang gaanong impormasyon si Teresa, sinabi niyang lahat ito ay dahil sa kanyang tiyuhin na si Derek. Sa puntong ito ay dumating si Finch sa silid, kaya iniwan ni John ang babae sa kanyang pangangalaga at lumabas upang ipagpatuloy ang kanyang pagsisiyasat. Nang maglaon ay dumating si John sa labas ng punong tanggapan ng Landale upang bantayan si Calhoun ngunit hindi inaasahan na nakita niya doon si Derek. Agad niyang hinarap ang lalaki at hiniling na malaman ang pagkakasangkot niya sa pagkamatay ng kanyang kapatid, at nakakagulat na natakot si Derek at nagsimula siyang umiyak na parang bata. Pagkatapos ay ibinunyag niya na si Grant ay bumili ng isang piraso ng lupa na dati nang binawasan ng halaga dahil sa isang oil spill. Nakipagtulungan siya kay Calhoun sa proyekto at nang mabigo ang deal ay inutos ni Calhoun ang pagpatay kay Grant at sa kanyang buong pamilya. Gayunpaman, ang lupa simula noon ay nalinis na at ngayon ay nagkakahalaga na ng 40 hanggang 50 beses na mas mataas kaysa sa orihinal na halaga nito. Inamin ni Derek na hindi siya pinatay ni Calhoun para pumirma sa mga ari-arian, dahil siya ang huling nabubuhay na miyembro ng pamilya hanggang ngayon. Ibig sabihin dahil si Teresa ay nabubuhay pa, siya ang nararapat na tagapagmana ng ari-arian, kaya naman determinado silang patayin siya at tinitiyak na hindi niya makukuha ang kayamanan. Pagbalik sa hotel, sinubukan ni Finch na kumbinsihin si Teresa na tumira sa kanyang tiyahin na si Elizabeth. Sinabi niya sa kanya kung gaano ka-emosyonal si Elizabeth kapag pinag-uusapan siya at kung gaano siya nito kamahal. Sandaling nag-isip ang dalaga bago niya tinawagan ang kanyang tiyahin. Gayunpaman nang sagutin ni Elizabeth ang telepono, nanatiling tahimik si Teresa at pasimpleng ibinaba ang tawag. Sa kasamaang palad para sa kanya, ang hitman na tumutugi sa kanya ay nag-wiretap sa telepono ni Elizabeth kaya nasa kanya na ngayon ang lokasyon ni Teresa. Sa ibang lugar, si Calhoun ay nasa kanyang sasakyan nang makatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang hitman na nagsasabing nahanap na niya ang babae at papatayin na niya ito. Ngunit habang binabasa niya ang mensahe, isang malaking truck ang bumangga sa kanyang sasakyan dahilan para bumaliktad ito. Lumalabas na si John ito na mabilis na hinayla si Calhoun mula sa sasakyan at inutusan siyang patigilin ang pagpatay kay Teresa. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng tiwaling negosyante na huli na ang lahat dahil papunta na ang hitman doon.
Pagbalik sa hotel ay pinutol ng hitman ang mga cable ng camera sa elevator at sinimulan ang kanyang paghahanap, habang nagtatago sina Finch at Teresa sa loob ng kanilang silid. Kumuha ang hitman ng flies at isa-isang sinisira ang bawat camera habang papalapit siya sa kanila. Nang mapagtanto na nauubusan na sila ng oras, tumakas ang dalawa papunta sa pasilyo at naghanap ng daan na matatakasan. Gayunpaman pagkatapos ng isang mahaba at nakakatakot na paghabol, sa huli ay nahanap sila ng hitman sa hagdanan. Hinikayat ni Finch si Teresa na tumakbo at iligtas ang sarili, ngunit tumanggi itong iwan siya. Nang malapit ng pindutin ng hitman ang gatilyo, dumating si John sa lugar at binaril siya ng maraming beses at sa wakas ay pinatay siya ng tuluyan. Sa resulta ng insidenteng ito, inaresto si Calhoun dahil lahat ng patunay ng kanyang pagpatay at maruming trabaho ay ipinadala sa pulisya ng ating mga bida. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan si John kay Detective Carter at nagtakda ng pagkikita, kaya dumating din ang babae sa lokasyon kasama ang kanyang koponan. Ngunit sa kanyang pagkabigla ay walang bakas ni John, sa halip ay iniwan niya si Teresa doon para matulungan nila. Nang maglaon sa istasyon ng pulisya, umupo si Carter kasama ang dalagita at nagtanong tungkol sa pagkakakilanlan ng mga taong nagligtas sa kanya. Gayunpaman, sinabi ni Teresa na may trauma pa rin siya sa nangyari at hindi niya maalala ng malinaw. Nagtatapos ang pelikula nang dumating si Elizabeth sa istasyon at nagbahagi ng isang emosyonal na yakap sa muling pagkikita nila ng kanyang pamangkin. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!